How are you now? Sabihin mo nga sa iyo, how are you now? Hallelujah. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula sa inyo. Na-play yan dahil mayroon akong mga nakuha sa batang ito. At the age of 28, nakapaglibot na siya sa iba't ibang bansa to tell how Jesus loves us. At the age of 5, tinawag siya ng Diyos. Siya ay nasa pamilyang walang kilalang Diyos. Hindi niya kilala, wala siyang alam patungkol sa kalooban ng Diyos. Subalit, sa kanyang kwarto, nakikita niya sa isang pangitain kung sino ang Diyos na umibig sa kanya. At maisip lang niya ang pangalan ng Panginoon, napapayak na siya. Dahil pinakita ng Diyos sa kanya ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob. Ipinakita ng Panginoon sa kanya sa isang pangitain ang dami ng manipsan. Parang si Abraham, pinakita yung bituin, yung buhangin. At sinasabi ng Panginoon sa kanya, ganyan kalaki ang aking pag-ibig sa'yo.
Name names. Pangalanan mo lahat ng mga bagay at iyan ang aking ninanais. At kahit siya makakita ng pagkain, dahil lagi siyang kumakain sa restaurant, mukhang mayaman sila. Walang panlasa siya. Hindi niya makita ang sarap ng mga pagkain sapagkat nakita niya ang tamis, ang sarap ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya sa edad na 5 taon, nagsimula siyang mangaral. At ang kanyang pinangangaralan ay ang kanyang mga magulang. Sinasabi niya, Nay, Tay, grabe pala ang Diyos. Napakaganda pala ng kanyang plano at layunin sa tao. Kaya sabi niya, I give everything to God. My time, my money, everything I can give, I give unto Him. Kaya siya ay naging leader ng hungry generation. Are you hungry with God? Ikaw ba'y nauuhaw? Ikaw ba'y nagugutom sa pag-ibig sa Diyos? Sapagkat nang maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, wala na siyang hinanap kundi sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan. Ipinakikilala niya ang Panginoon, sinasabi niya ang kabutihan ng Diyos. Okay, sapagkat siya ay nangarap maging artista. At pumasok siya sa #1 acting university ng South Korea. At sa pagpasok niya doon, nakita niya ang mga kultura na nagluluhuran ng mga estudyante sa baboy. At tapos siya ng tawa, Hey, what are you doing? At siya lang ang hindi lumuhod sa baboy. Kaya sabi niya, ang eskwelahan pa lang yun ay demonic university. Sapagkat ang kultura ay kakaiba. Nangiinuman. Subalit ang sabi niya, hey, I never taste even 1 glass of wine. Dahil ang sabi niya, ako ay kilala ko ang Diyos. At ayaw kong bigyan ng pagkakataon ng kaaway si Satanas na makapamasok, manghimasok sa ating buhay as mananampalataya. What is good in this story? Walang pastor na nagmensahe sa kanya. Walang taong nangaral sa kanya. Mismo ang Diyos ang tumawag sa kanya. At mismo ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanya. At nakukuha niya ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Naroon ang kanyang kauwawan, naroon ang kanyang pag-ibig sa Diyos. At ang sabi niya, I am praising the Lord. Mabaliw-baliw ako sa pag-ibig sa kanya. Na hindi ko ipagpapalit ang Diyos na ito na aking nakilala sa lahat ng bagay. Ang sabi niya, why I am crazy with the Lord? Because I know Jesus was the first to become crazy with us. Siya yung unang nabaliw sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal ka na Jesus, sabi niya. Imagine, alam niya ang kanyang pagdadaanan. Alam niya ang kanyang magiging sakripisyo. Alam niya na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, siya ay nakabitin sa krus. Alam niya siya ipapako
niya siya sisipatin, alam niya sipatin tikmin ng suka. Subalit, hindi siya nagdalawang isip na gawin ang lahat upang ikaw na kanyang minamahal na anak ay iligtas. Purihin natin ang Panginoon. Nabaliw si Jesus ng pag-ibig siya. Kaya siya wala nang inisip, wala na siyang inisip na gawin kundi sa lahat ng pagkakataon, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon. Ganun niya kamahal ng Diyos. Kaya yung mga pinagpapalit ng Panginoon sa maraming bagay, yung sa basketball, sabi niya, hindi ako mag-interview. Sabi niya, kaya kong ibigay ang lahat. Kaya kitang-kita natin siya. Pinagkalooban ng mukha, pinagkalooban ng biyayang pagpapala, pinagkalooban ng talento, pinagkalooban ng lahat ng bagay. Sapagkat nakikita ng Diyos, ang Diyos ay tumatawag actually. Sabi mo sa iyong kalapit, ang Diyos ay tumatawag. Itong mga ganito ay minsan ginagamit lang tayo mga instrumento. Ang totoo niya, ng L300, it's not about my faith. Hindi dahil sa ako ay binigyan ng ganung pakitain, hindi dahil sa... No, it's not about Hinel, it's not about Sister Maura, it's not about every one of us. Iyan ay dahil na sa napakaraming plano ng Diyos sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Napakagaganda ng plano ng Diyos. Katulad ng nakita ng lalaking ito, grabe ang kanyang kapaniwan, ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Grabe. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Yun yung kanyang nadarama, yun yung kanyang daladala. Nakita niya ang kagandahan ng paglilingkod sa Panginoon. At ngayon, ang Sister Auckland ay siya yung may hawak ng staff. Ano ba yung staff ko? Right. Ang staff, pamalo. Na ibig sabihin, authority. God has given you authority to do everything that will glorify the Lord. Nasa iyo ang mga kamay, mayroon kang kapasyahan upang paglingkuran mo ang Panginoon ng buong buhay mo, buong kalakasan mo, and lahat ng pwede mong gawin paglilingkod sa Kanya, pwede mong gawin to glorify the Lord. Bibigyan ka ng Diyos ng mga kakayahan. Ang tawag doon ay potentials. Para may sagawa mo ang gawain ng Panginoon, bibigyan ka niya ng lahat. Kaya napakaganda ng plano ng Diyos. Kahapon ko lang ng pagkulay-kulay dahil ang sabi ng aming asawa, parang si Pete lang ang dalagang naglilinis o nag-aayos ng bulaklak. Parang walang kasamang kabataan. Sabi ko, ganun ba? Parang dapat bawiin ko yung ilang subay nila sa kanilatan. Ngayon ko lang nakita na ganun pala. Subalit sa akin kasi, sa akin, nais kong kayo at ako ay magamit ng Panginoon ng may buong kalakasan. Kaya naibibigay natin lahat ng mga kabataan yan, sa kanilatan, sa subay, dahil nais ko sila man ay makapaglingkod sa Panginoon ng may buong kalakasan. Hanggang mo kinakahiga na, sabi ng Panginoon, di ba ni walang mga kabataan, may mga katandaan naman. Ayan, may mga katandaan naman.
Kaya sabi ko, Faith, sino nakatulong mo sa pag-ayos ng bulaklak? Sino daw? Taas nga ang kamay na nakatulong kay Faith. Okay, si Sel, si Jane, ayan. Pagka kayo aalis pa, ay wala na mga titira. Pag ipagpapalit nyo pa sa volleyball at basketball ang gawain ng Panginoon, ay hindi yan ang kalooban ng Panginoon. You must have hungriness. Kailangan magkaroon kayo ng kauhawan na gawin ang kalooban ng Panginoon. Dahil kung hindi nyo gagawin yan ng may kauhawan, ng may kagutuman, hindi magagalak ang Panginoon sa inyo. Tandaan natin lahat. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran is a God, a rewarder God. Ang Diyos na nag-reward sa lahat ng ating mga pinaggagawa sa Kanya. Nasaan na yung PowerPoint presentation? Baka pati kung alas 5 matapos, simulan mo na. Titignan ko baka mamaya umalis na ito. Link, saan ba natin po yan yung number? Ang ganda ko ba? Ipakilala mo nga sa amin siya rin. Halika kayong dalawa. Bilis na nga ninyo, mahirap na hindi kilala ang aming mga nakakasalamuha sa church. Link, tumayo ka. Huwag mo ikaw kahiya. Halika kayong dalawa. Bilis. Baka ano kayo. Halika kayong dalawa. Bawal dito ang bingin. Dito, ang Diyos namin pinaglilingkuran na may tenga nakakarinig, may paa na nakalalakad. Halika. Pakalalaki ka kapatid. Tayo na. Hindi tatayo babae pag ang lalaki. Sige, hayaan siya. Holding hands. Ayan. Halika dito sa unahan. Kailangan kilala namin baka dahil ang lalaki mahiyain, babae ang magsasalit. Yung parang kayo sa kanila, halika. Taga saan ba ang aming kapatid? Magandang umaga po. Ako po si Vina from Palawan. Sa ML lang po. Ano po, actually po sa Palawan, born again Christian din po ako, pero ano po, parang yung prayer ko doon is na-backslide po, parang nalayo po ako converted. Totoo po yung sinasabi niya rin na kahit anong, parang kahit na ang gano'n mo matalikuran yung Lord is, parang babalik at babalik sa akin. Hindi ko naman tinano yung sa dito kasi di ako sanay yung ganito. Mas nasanay po ako sa CP. Pero, I do believe po na si Lord din yung nagawa kasi hindi ko naman alam na may ganito pong church dito. Even yung word na Maranatha, hindi po sa akin familiar. So, pero nagkakaroon pa rin po ako ng struggle since parang sobrang tagal ko na nawala sa kanya. Parang yung pagpunta po dito, struggle palagi. Parang katulad din
sinasabi yung sa faith na meron ka. Parang ganun din po sa akin, pero nakakatawa si Lord kasi yung birthday ko nga po parang last attend na nag-attend siya dito is 2019, pero the moment na dumating ako dito is natuwa ako na parang parehas kami na hindi yung time na naghihilaan, pero I was so blessed na si Lord yung sa amin na parehas kami mapunta or makabalik sa Kanya. Ayan po, nakatutuwa po ako na ay dubilin po na paunti-unti bumalik po yung faith na meron ako kay Lord. Ayun po, na share ko lang po yung sa nangyari ko kasi first time ko. Parang sabi ko ayoko nang bumalik. Dahil hindi po ako sanay yung sasakay ko sa bangka and yung apakalayong biyahe po ng gano'n. Chat ako sa kanya, sabi ko pag wala ka, ayaw nang bumalik. Pero parang nagkakaroon, totoo rin po na kailangan, parang may nagre-remind pa sa'yo. Natuwa ako na yung mga preacher dito. Parang, yung sa amin ko kasi, lalo na kapag kabago parang feeling mo, parang pinag-dismissan ba ako ng preacher? Bakit alam niya yung nasa puso ko? Bakit alam niya yung last time ko kasi na umatanda ko? Ganun po sabi ko, ganun yung sa akin, Lord. Apakalayo ko na sa'yo, ganun. Pero yung pinapaalala, parang totoo yung sabi na yung Holy Spirit, yung Lord yung nagbibigay, nagpapaba ng salita, tapos sinasabi sa mga tao. Feeling ko, ako yung tao niya yun. Tinatamaan ako. And yan po, nagpapasalamat po ako sa mga tao and yung mga tiga dito and sa family niya and siyempre po, kay Lord na ay dumilig pa paunti-unti at makakabalik po ako sa kanya. Ay, siya yung siya yung nakatagpo nili sa ML. Masaya ba kayo na sila may minaka-partner? Ayan. 2019 daw sila yung tuloy para sa mga. At the moment na nag-share dumating, dinala niya dito si Lynn. Pagka pinili pa ni Lynn, ngayon kasama pa rin niya. Kaya, tell Jesus about your struggle. Lahat tayo ay may mga struggle. Subalit ang kagandahan nito, our Jesus is bigger than our struggle. Our Jesus is greater than our struggle. Kaya, nais kong sabihin sa inyo na yung message na dinadala sa church, ito yung authority. Ito yung next slide. Pakibasa ng lahat. Pasko, walang Panginoon. Talagang may talagang may putos kung paano makakanin yung Pasko ng Panginoon. Hindi ka maliligaw. May bigkis sa inyong baywang. Ang inyong pangyapang ay nakasuot sa inyong mga paa. Ang inyong mga tungkol ay tangnan ninyo sa inyong kamay. At ang inyong kakaning dali-dali, siyang Pasko ng Panginoon. Everybody say tungkol.
Everybody say tungkol. Bakit kaya ang mga Hudyo ay may mga tungkol? Napansin niyo si Moses may tungkol? Bakit kaya sila may tungkol? So hindi lang si Moses ang may hawak ng tungkol. Lahat ng mga Hudyo na nagdaos ng Pasko ng Panginoon, lahat sila ay may hawak ng tungkol. Kapagkat nakalagay yun At ang inyong tungkol ay tangnan ninyo sa inyong kamay. Actually, ang tungkol, ang ibig palang sabihin nito ay authority. Next slide. Your staff is in your hand. Next. There are two reasons. May dalawang bagay bakit ang mga lalaking Hudyo ay mayroong mga hawak-hawak na tungkol. Generally, they are called shepherd. Shepherd, pastol, mamamastol, mag-aalaga ng tupa. Kami ay mga namin ang bagay niya sapagkat kami may mga alagang baka. Ang sinabi namin, sumusunod sa amin yung baka kung saan namin papuntahin. Yun yung ginagamit niya pamalo. Para lumiko ang alagang tupa, alagang may pamalo. Ang bawat pastor may pamalo. Ang bawat lingkod ng Panginoon may hawak-hawak iyang tungkol. Kapag sinasabi sa inyo, oops, lumilihis ka. Mali, medyo mali ang lakad mo. Ito ang ating direksyon. Dito tayo, sunod kayo sa akin. It means shepherd. Kung tayo nagpapabayaan dito, ay kawawa na ang iglesia. Walang kapupuntahan ang iglesia. Yung pinakikita ko sa inyo kanina, mismong Diyos yung nagugutos sa Kanya. Wala namang nangaral sa Kanya na huwag kang iinom ng alak. Dahil nagtawagin siya ng Panginoon ay age 5 and very personal ang tawag ng Diyos. At pag tinawag ka ng Diyos, ang kamang pumaroon, naroon ang tawag ng Diyos. Ang tawag nito ng Diyos ang magpapanatili sa iyo sa nais niyang pagkadalhan sa iyo. Kaya sinasabi ng ating kapatid, ganun pala pag may tawag ng Diyos. Parang si Jonas, takas ng takas, hanggang sa iigsa sa dagat, at nasa ilalim na ng dagat, sinusundan pa rin siya ng malaking isda, at nilusok si Jonas 3 araw, 3 gabi sa loob ng tiyan ng isda. At nang siya'y mamulat, natin siya sa lugar na pinagpapapuntahan ng Panginoon sa kanya, sa Tarsis. Ang utos ng Diyos sa kanya, pumuntahan ng Tarsis, nanyihinig ko Napaligtad na, nasa ba yung aking asawa? Huy, nasa ka na. At dahil tumatakas, ninusok ng isda, ibinuga doon sa lugar na pinag-uutusan ng Panginoon sa kanya. At ginawa niya ang kalooban ng Panginoon. Bakit naman hindi mo gagawin ang kalooban ng Panginoon? Ay talagang sinusundan ka ng tawag ng Diyos. Kaya ganoon. Generally, you are shepherd. Tingnan mo nga ngayong kalapit. Mukha bang pastor? Mukha bang nagpapastor? O mukhang tupa? Ano kaya? Tayo ay may tawag ng Diyos. Ang tawag ng Diyos sa atin ay napakasimple. Pumunta ka, humayo ka. Dalahin mo ang mabuting balita ng kaligtasan sa kaman pumunta. Kung nasa tahanan mo, ikaw ang kausapin mo ang mga kasama mo sa bahay. Nanay, tatay, may tawag pala ang Diyos sa atin. Napakabuti pala ng Panginoon. Ang ganda-ganda pala ng plano ng Diyos sa atin. Paglingkod tayo sa Kanya.
May tawag ang Diyos eh. Bagamat parang ikaw ay, sa tingin mo ay ikaw ay isang hampas lupa, sa tingin mo ikaw ay barumbado, sa tingin mo ikaw ay walang kakwet-kakwet ng tao, sa tingin mo ikaw ay wala na. Subalit ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Anumang itsura mo, pag tinawag ka ng Panginoon, ang tawag niya ng Panginoon sa iyo ay mananatili kung ikaw ay susunod sa kanyang panooban. Purihin natin ang Panginoon. Everybody read number 2, reason. Ang start pala, tungkol pala, yan pala ay simbolo ng authority ng kapamahalaan. Magugulat ka. May sinasabi ka, biglang nangyayari because you have the authority to say it. The Word of God is the authority na sinasalita mo upang ang salitang yan ay mangyayari sa iyo. Naniwala ka lang. Sinampalatayanan mo lang. Bakit nangyari? Because God has given you authority to fulfill para matupad ang kanyang mga pangako sa iyo at sa akin. Yung mga negatibong nangyayari sa ating mga buhay, nandiyan ba si Winnie? Nasaan si Winnie? Ayan. Yung mga negatibong bagay na nangyayari, kayo namin ang makatingin, ano kayo mga marites yan? Nasabi ko na ang linig yung minikot, ay si Winnie o present. Siyempre, dinala namin yung sister ko, si Kuya Jay, hindi ko ba alam ang problema nito. Tamang-tama ay Master Jesus. Siguro pagkakausapin ko kayo, itong dalawa nilim, hindi pwede na ito basta-basta lamang nandito, ang hanapin natin ang plano at ang kalooban ng Panginoon. Pagka kayo ay mayroong hindi na kaya, i-release ninyo sa mga taong binibigyan ng authority, parang mga problema ninyo ay, pagkaman you must tell Jesus, siyempre. You must tell Jesus, of course. Ini pangunahing bagay. Amen. At sabihin natin ang ating mga problema. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin, siya yung may full authority. Tayo, binibigyan lang ng mga pira-pirasong authority. Ayan. Sa iglesia, may authority manalangin sa mga may, ano ba yun? Manalangin sa mga may luslos, manalangin sa mga may bulag, manalangin sa mga bingi. Mga authority yan ay pinagkahati-hati sa mga nanampalataya. Pero yung full authority, iyan ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya may pinagkalooban ng pagiging pastor, pagiging teacher, pagiging evangelist, ano pa? Sa healing ministry, may mga iba't ibang kaloob. Pero lahat ng kaloob na yan ay nanggagaling sa isang Diyos. At pag pinagsama-sama sa iglesia, nagmamanifest ang lahat. Mayroong pagkaloob ng pananampalataya, mayroong kaloob ng pagbibigay, mayroong kaloob, lahat ng mga kaloob na yan, pag ginamit natin lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon, matutulad tayo sa isang perfect church na itinayo, in-establish ng Panginoon sa ibabaw ng bato. Anumang bagyo ang dumaan, anumang lindol, anumang sakuna, ang pananampalataya niyan ay mananatiling nakatayo sa pamamagitan ng ating
bato ng ating kaligtasan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang Sister Rocklet ay desididong gawin lahat ang iniuutos ng Panginoon sa kanya. Saan man siya suguin, saan man ituro ng Panginoon, desidido siya na gawin ang isandang kalooban ng Panginoon, 100%. At ang sabi niya, ang church sa Batangas ay maaaring tulad sa church ng Morong. Ayusin. Ayan. Sabi nga niya, lahat ng mga resources na pinagtitiwala sa akin ng Panginoon, gagamitin ko sa ikaluwalhati ng Diyos. Iyan namang tinawag ng Diyos. Nasasabi nila, I will give everything. I will give my time. I will give my money. I will give, mas matindi yun sa kanya, I will give my life. Ang sabi ng batang yun, na age 28. I will give my life for the love of God, because Jesus is the first who gave His life for the salvation of everyone who is. Kaya, ang sabi nga niya, burn me. Ayan. Kinakailangan tayo ay, ano ba yung mga sinisilaban muna? Kinakailangan silaban muna yung mga dating bagay. Ano na yung iniwan mo? Ano na yung dating ginagawa mo na nung makilala mo ang Panginoon, ay hindi mo na ginagawa? Ano na ang naisurrender mo sa Kanya? Meron na ba? Naisurrender niyo ba ang inyong kakuriputan? Naisurrender niyo na ba ang inyong lahat ng mga negative? Kinakailangan natin isurrender sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon na tumawag sa atin ay napaka-buting Diyos. Next, you can do anything without God's authority in your life. Mga kapatid, kahit anong nais ninyo, kahit anong gusto ninyo, pag wala yung authority ng Diyos na binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin ito pwedeng magawa o hindi yan pwedeng mangyari. Ang tanging lang nagiging dahilan bakit natin ito nagagawa because of God's given authority. Amen. Hallelujah. Everybody read? You have God's authority. You can confront life. You don't run. You face it. You don't lie. You confront it. You don't reach. You attack it. Kung ikaw ay binibigyan ng Diyos ng kapamahalaan, you can confront life. Makaharap mo yan. Anong buhay mayroon ka? Hindi ka tatakbo. Haharapin mo ang lahat na nangyayari sa iyo. Dahil may authority ka, binibigyan ka ng Diyos na kapamahalaan upang pamahalaan ang lahat ng bagay na iyong nararanasan. Pamahalaan ng kahirapan, pamahalaan ng lahat. Ang dami-daming binibigay sa Satanas ng mga struggles, ng mga problema, ang dami-dami. Subalit, ikaw, tandaan mo, binigyan ka ng Diyos ng kapamahalaan upang ang lahat ng yan ay maharap mo. You face it. You don't cry. You confront it. You don't cringe. You attack. Hindi ka nanginginig, hindi ka namumutla, hindi ka. Ay, pag dumadaan tayo sa matitinding pagsubok sa buhay, nakakaranas tayo ng biyak,
nakakaranas tayo ng lupay-pay, nakakaranas tayo ng mga puting pangay na yan. Subalit kapatid, nais sabihin sa iyo ng Panginoon, binigyan ka ng Diyos ng kapamahalaan upang pamahalaan ang lahat ng mga circumstances, mga problema na iyong kinakaharap sa buhay. Magpakalakas ka, magpakatamang ka lang. Next, ang problema kasi pag ating pag yung mga problema ngayon, hinayaan lang natin, hinayaan. Dapat tayo maging maagaw, dapat tayo ay magkaroon ng aksyon na maglilid sa atin sa pagtatagumpay. Kasi pag hindi natin siya talaga solusyonan, ay medyo pa-worse. Kaya dapat mga kapatid, kung tayo ay mayroong mga nararanasan, ay tayo ay magtanong na agad sa Panginoon, Lord God, please help me. Lord God, anong gagawin ko? Panginoon, nahaya ako na lang ba itong mangyayari? Ay nandoon, nangyayari ang kung anong bagay, Diyos pa rin. Lagi Diyos pa rin. Lahat ng mga nangyayari, Diyos pa rin. Sometimes you have to ignore those negative. Sometimes you have to ignore that. Ignore in a way na ito ay dinadala mo sa presensya ng Panginoon. Ipinagpapasa Diyos mo ang lahat ng bagay. Sapagkat kung gagawin mo, itataas mo ito sa Panginoon, may pag-asa ka. May pag-asa ka. Ini-ignore mo dahil ikaw ay lalong napapata, lalo kang nangihina, lalo kang kaya kailangan mo harapin. You have to face it. Oo. Bagaman ako'y lumalakad sa libis, sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasakin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisiyaliw sa akin. Tama-tama ang pagsasalita ng partner ni magiging partner. Hindi natin alam kung anong kanyang struggle. Maaaring tapos mo kayo sa bangka, ayaw mong bumalik. Napapalik lamang dahil ibinibigay siya ng partner ni Ling. Dahil kailangan si Ling ay may maka-partner na magiging makatotohanan sa Panginoon. Guruin mo, si Ling ay gano'n, biglang binigyan ng partner na mukhang magtanda na upang siya ay maging makatotohanan sa Panginoon. Ngayon, miniti-ngiti pa lang si Ling. Miniti-ngiti pa lang si Ling. Tali ako si Ling. Para yung tupa, yung asno, tali. Kasi, pakawalan mo ang asno. Biglang sinabi, itali mo ang asno. Itali mo sa paglilingkod sa Panginoon. Si Jay nalimutan kong ilagay ko sa aeroplane. Hindi na tuloy sumama si Jay. Ibig pala sabihin kulang pa ang ating aeroplane. O ayaw kayo tumingin sa akin. Bigla kayo nagtungo. Pulo pa lang kayo. Makitulog pastor pa pag pinagawa kong bahay. Kaya ano panoorin niyo yung yung video na maluluha kayo. Kaso brother, nag-English naman yun basta panoorin mo, parang kabumasa sa board exam. Kasi kaunting English, ayaw mo kailangan makaintindi ka rin ng English. English yan Ay, mag-English din kayo. Lalo pa siguro pag narinig tongues. Di ba? Namin Diyos is ulit nagtatangs. Magpasuli yung mga intindihan. Dahil pa kayo ni Christian. Si Christian nagtatangs. Kabisado ni Christian nagtatangs na sister ulit.
Nagulat kami sa beses ko. Tapos sa gusto, walang tao. Dapat, maging ano tayo? Maging alerto tayo. Kung sino man na nagsasalita, hindi mahalaga, tandaan ninyo. Kung sino man ang ginagamit, hindi mahalaga. Ang mahalaga, yung salita na dumadaloy sa ating kalagitnaan. Purihin natin ang Panginoon. Tingnan ninyo, mula sa bibig niya, yung kanyang struggle na sinasabi, hindi naman niya alam na struggle ang ipipresent. Hindi naman natin alam kung ano yung kanyang pinagdadaanan. Hindi natin kilala kanyang mga magulang. Hindi natin alam kung paano makakarapitin. Kailangan ba si Lee pumunta ng Palawan, sister? Yung ba ang struggle mo? Dalhin natin si Lee sa Palawan. Balayo mo ng Palawan. Mukhang si Lee may magiging pastor sa Palawan. Hindi rin 28 years old, nakapagpaikot-ikot na sa iba't ibang bansa. Ipinangangaral ang kabutihan ng Panginoon. Pero tingnan mo, 28 years old, nakakaikot-ikot. Alam niyo ang ginagastos niya, yung kanyang naging kita sa kanyang negosyo, naging negosyante siya. At habang siya nagninegosyo, ang kanyang mga tauhan, pinangangaralan niya na maging born again. At nang sumikat ang kanyang negosyo, tinawag siya ng Panginoon, iwan mo ang iyong negosyo. Sundin mo ang kalooban ko. At siya walang ginawa kundi umikot-ikot sa iba't ibang bansa. At the age of 28, ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Walang anumang kasama ang nakita. Nakita niya ang kadakilan, ang kagandang loob ng Panginoon. May struggle din siya, siyempre. May nararanasan din siya. Subalit hindi niya nakita kung malaki ang mga struggles niya sapagkat nakita niya ang salita ng Diyos. Awit 34 verse 19, marami, many are the afflictions of the righteous. Marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Hindi lang mga leaders yan, righteous ang sinasabi dyan. Every one of us are called by the name of the Lord. And every one of us has his own affliction. May kanya-kanya tayong pinagdaraanan. Hindi nga lang isa. Many are the afflictions of the righteous. Ngunit, sa lahat ng mga afflictions na yan, sa lahat ng kadalamhatian na yan, lahat na yan ay iniligtas ang bawat isa sa atin. Wala ba pag-iilig niya? Next. Everybody read. I have given you authority to trample all the snakes and scorpions. Amen. Narito, binibigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas, ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paray, hindi kayo maano. Take it into action. Yurakan nyo. Go! Isa, dalawa. Binibigyan kayo ng Diyos ng kapamahalaan. Kung baka naman pag-uwi nyo sa bahay, pagsisipay nyo yung asawa. Pag-uwi nyo sa bahay, pagsisipay nyo yung mga anak. Yung mga hindi yan ang ibig sabihin dyan. Wala, hindi
Hindi tayo literal, tayo spiritual. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapamahalan na utusan ng lahat ng mga yan. Ano yung talian dito sa lupa, tatalian ng Diyos sa langit. At ano ang inyong kalagan dito sa lupa, kakalaga ng Panginoon sa kalangitan. Amen. Amen. By speaking the authority of the Lord, by speaking the word of God, by speaking the word of His command, walang magagawa kundi sumunod si Satanas, sapagkat si Satanas ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. We are under the authority and the power of the Most High God. And since we are under the authority and the power of the Most High God, we can command every afflictions, every trials, even Satan, you can command, and Satan will obey you because the authority of the Lord is in your hand. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya magutusan mo, masasabi mo, isa na ang tinatawagan sa atin si Angel. At gagawa ng Diyos ng pamaraan upang ikaw ay makaranas ng biyaya at pagpapala na hindi mo pa nararanasan kailanman. Pararanasin ka ng Panginoon ng mga dakilang bagay upang isagawa mo kanyang kalooban, sapagkat ang nais ng Panginoon kung saan siya dumuon din naman kayo. Nais ng Panginoon pumunta ng Real Quezon. Kung wala kayo, paano kayo pupunta roon? Dalawa na ang L300, dalawa na. Ang sabi ng mga sakay oh, bakit ko may nagkasilan pa? Ang wala namin, libre na. Ay, walang later doon. Eh, dadaan namin. Libre na yung yung RFID dahil may load. Ay, syempre, walang later doon eh. Kaya gusto kong mag-assign ng leader sa mga sasakyan eh. Ang leader mo na nabutan. Pagka wala yung mga sakay, yung leader yung tutuwa sa bulsa. Doon ang leader ng bayan. Ay, ang puno doon, sa layo doon, 100 kilometers pa naman. Eh, di pagbalik noon, 200 kilometers. Marami ang naglulugaw sa sasakyan. At tinawagan ko si Daniel, bakit bukasan ninyo mga aircon? Ay, pang-init po eh. Kailangan po nilipay hangin. Eh, sana sinabi niyo sa akin na ikukuha ko kayo ng jeep. Pang-jeep pala kayo, hindi kayo pang-L3. 100,000 lamang ang jeep. Sa akin na ibili ko kayo ng dalawang jeep. Dahil yan eh, hasisira ang aircon pag bukas ang mga bintana. Hasisira. Kasi, bawal yung bukas. Kaya, sa susunod, dapat, magdala na lang kayo ng mga pamaypay. Talagang ganun aircon yun eh. Pero kung gusto niyo talaga i-open, magdala na lang tayo ng jeep para masunod naman ang inyong ano. Pero kasi nalulula sa inyo. Alam ba ninyo, yung pagkalula ay spirit din yun. Bago pa lang sasakyan ako, masusuka na. Hindi ba ako tumatakbo, nasusuka na eh. Nakakawala. Bago pa lang tumatakbo. Ang mga nakikiwining ng araw, bago pa lang tumatakbo. Plastic! At nagtututuwal na nga. Plastic, dahil spirit yan. So, talian ninyo. Suka, hilo, pinalayas kita. Ayaw pa rin lumayas ang mula at si bumili ka na ng Borabil. Baka mo kaya ng medicine.
Actually, ako din na may nagsusuka rin ako na-experience ko yan. Pagdating ko ng Baguio, nakasurrender ako. Nang bumaba na, tuon na, hindi ko na nakayanan talaga. Hiyang-hiya ako. Dahil ang mga kasabay ko, yung mga principal at mga supervisor sa sasakyan, ay wala silang magawa kundi magtumalan dahil magbago yung aking sinusuka. Kaya naman kayo, kung talagang kayo, gamitan ninyo ng kapamahalaan. Eh, di pa rin ako ng kapamahalaan. Kami bumili kayo ng bonamig. Mag-bonamig kayo. Uminom na kayo, ha? So, may mga binibigay ng Diyos sa ating pamamaraan para lahat ng iyan ay harapin. Harapin natin iyan na may pagtagumpay. Hallelujah! Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, physical, mental strength, and ability, over all the power of the enemy, and nothing shall in any way harm you. Purihin natin ang Panginoon. Everybody read. Are you giving orders? Nag-uutos kayo? Are you giving orders? Kaya sa church, sanay tayo doon sa salitang utos at utos, bilin at bilin, pumaroon ka, tumito ka, yun ang mga utos. Manatili ka. Pagkatapos ng church, maiwan ka. Pumaroon ka. Puntahan mo si ganito. Pumunta ka sa Rian Quezon. Pumunta ka sa Batangas. Ilabas mo ang pera mong natatago. Gagamitin ng Panginoon. Wala ka namang magawa dahil utos nga ng Panginoon. Kailangan mo ng courage. Kailangan mo ng tapang. Nangutusan ng Panginoon yung mga alagad, umarong kayo sa kabilang barangay. Kalagan niyo ang asto sapagkat kailangan ng Panginoon. Paano po kami sinita ng may-ari ng asto? Sabihin mo sa kanya, kailangan siya ng Panginoon at sigurado ako, ibibigay niya ng may-ari ng tupa. Kailangan maging matapang tayo. Inis na sa kung it takes courage. Kasi ang mga biyaya at pagpapala yan, ibinibigay ng Panginoon para may mga paglagyanan. Alam ba ninyo, lahat ng mga kayamanan yan ay binibigay ng Panginoon para may mga paglagyan. May mga kapupuntahan lahat ng mga yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, o mayon nyo pa lang maririnig na ako'y nakagulat. Napaiwanan ko, actually si Sister Maura lang ang unang inuutusan sa akin ng Panginoon. Kaming dalawa na. Kaya na, sa mga confirmation, hindi pa. Kaya, pinaiwan ko yung alam ba niyo kung sino mo naman salita na nagulat ako. Yung magpaiwan ako, alam mo kung sino mo naman salita. Hindi si Maura, hindi si Delta. Ang unang nagsenta si JL. Alam ba niya sabi ni JL? Sa totoo lang po, Pastor. Ako'y nagulat. Pero sa totoo lang po, Pastor, sa isang linggo po, ako po ay magiging malapit na sa milyonaryo. Huh? Ako po ay in-approve sa 850,000 pesos. Ganda na yung aming karaan. Kaya pa siya. At ako may mga plan doon, Pastor. Ang 500 po mahigit, itatayo namin ang aming bahay. Wow, praise the Lord. Yung 100,000 doon, bibili ko ang aking ama ng tawag doon sa sakyan. L300. Nakabili na sila. Nakabili na ba, Jenny? Nakabili na. Yun po inang portion doon, Pastor. Ipag-doctoral ko.
Yung tapa kong pagiging doktor, eh, gusto ko rin maging doktor. Eh, malayo pa naman po yung pastor. Kakalagang ko po muna yun. Hindi po muna kagad-agad kailangan na maging doktor. Kaya, kinalagan niya. Kaya laban niya ng linggo, lang ilang araw, dala-dala na niya 150,000. At ibinibigay nilang mag-ina sa Panginoon. Mali ko namang may ganun sila. I just give order! Maiwan ka, please remain! At nang marinig ng mga iba, naglakay din ang kanilang mga mata, nag-iitawag din. Ako po, may ano din. May 150,000 din po ako sa ATM ko. Kaya lang po, sasabihin ko muna sa aking asawa. Hindi ko kaya ibigay mo na lahat-lahat. Sabihin ko muna sa aking asawa. Sige na naman tumingin kay Sister Mora. Bahala na si Sister Mora. Si Cheche, tumingin kay Sister Mora. Bahala na si Sister Mora sa akin. Kami na nagkakaintindi noon. Kaya a week after, tulad ng salita ng Diyos na sinabi sa iglesia, pakawalan ninyo ang tupa ba? Pakawalan niyo yung asno. At ang asno ay mabilis na nakakawala at mabilis tumakbo ang L300. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. May naiiwan pa ha. Nawawala pa sa mga listahan. It means to say that God still kailangan pa rin ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung may amen ba. Amen ba? Amen! Oo, dalawang manghina ba? Nawala na ako. Nanganginig na sila. Nanganginig na sila. Amen ba? Amen! Sige, tinakuha. Lagi ng amen, tumayo. Tinakuha. Hindi kayo makatayo. Sumili lang ang tumayo. Amen ba? Amen! Kailan ba kayo naging mahina? Kailan ba kayo ng problema? Kaya gusto ko ipakita yung video ng lalaki ngayon. Talaga namang may karanasan siya na nagyayelo, nanginginig siya. Nagusan siya ng Panginoong tumayo at mangaral sa gitna ng pakikinig ng mga tao. At ginawa niya, nangaral siya na sinabi niya ang kabutihan ng Panginoon. Kaya authority, pag sinabi ng authority, nagbibigay niya ng order. At nakakatuwa, pag may sinasalita ka nangyayari, it means to say that God has given you authority to give order. Amen! 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 Naku, ewan sa inyo. Purihin niyo ang Panginoon. At kung iyan ay nagsistalima sa inyo, sa atin, sa pangalan ng Panginoon, I will tell you, lahat ng bagay ay nasa ilalim ng inyong kapamahalaan. Lahat ng bagay ay inyong kauutusan. Lahat ng bagay ay tatalima sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Hallelujah! Power is the spirit that enforces your orders. Power is the spirit that enforces your orders. Ay, yung salita, kinakailangan may power na kinakailangan magpatupad nung iyong sinalita. Ang tawag pala doon ay military police. Nakaka-relate ako dahil nung may fourth year, ang tawag sa aming section 3, lahat kami ay MP. Mayroon akong pasulo sa ulo. Nakasulat MP.
Ibig sabihin ng military police. Sila yung tagapagpatupad ng batas. Pag sinabing linisin yung area, panahon kami naglilinis ng area, military police. Minsan, damputin ng mga basura. Nagdamputan kami ng mga basura, sabi ng mga kaklase namin, kayo pala yung mamumulad ng papel, MP. Mamumulad ng papel, MP. Imagine, baliin ng bata noon, may sulo-sulo akong helmet. Baliin mo na daw siya. Military police daw kami naman. Military police, it is the power, it is the spirit that enforces order. Yung order na yun, bumili ka ng L300, yun. Kinakailangan ko yung mag-enforce naman. Kinakailangan ko yung mag-execute naman. Kinakailangan ko yung magsagawa naman. At yun, yung authority na sinasabi ko sa inyo. Amen! May lalaki nga ng Diyos, nagsimula siya sa kausap niya yung aso, sa Camilo Principe. Nagsimula siya gamitin yung pamamahalaan sa aso. Minsan, you have to exercise the authority that God has given you. Mga simpleng bagay gamitan ninyo, magugulat kayo, tumataling. Simple lang lang, utusan nyo. Exercise ninyo. Pag hindi nyo kasi yan i-exercise, walang paggagamitan ng power na yan. Next, sometimes, you can have authority, but there is no power to back up. Yes, kayong authority, wala namang kapangyarihan kung may sagawa yun. Pwede ba yun? Dapat meron din. Dapat meron din. Next. Everybody read? Pagsugot ang Senyor ng Siyudad, Panginoon, hindi ako dapat niyo sa silalim ng panginoon. Dapat sabihin ng mga salita, lagay ang aking salita. Pagkakaroon ng mga salita ng kapamalan, nangyayasok ko ng mga kawal, at sinasabi kayo, tumawag ka, at siya'y maraw, at sa isa, halika, at siya'y marami, at sa aking halipin, gawin dito, at kanyang ginagawa. Ang isang senturyon, ang isang kapitan, isang sundalo, alam niya na siya may kapamahalaan. Kaya na siya lumapit sa Panginoon, Panginoon, ang aking alila ay may lagnat, ang aking alila ay may sakit, nais ko siya'y pagalingin mo. At nasabihin ng Panginoon, punta kayo sa inyong bahay. No! Hindi kailangan, Panginoon. Sapagkat alam ko, ikaw ay lalaki ng may kapamahalaan. You are a man of authority like me. Ako man ay may kapamahalaan. Pag sinabi ko sa aking isang private na sundalo, halika rito, at siya'y pumapa rito. Pag sinabi ko sa kanya, pumaroon ka sa kasile, pumaparoon siya sa kasile. Pag sinabi ko sa kanya, lagyan mo ito ng tubig, at nilalagyan niya ito ng tubig. Ikaw pa kaya, Panginoon? May kapangyarihan ka, may kapamahalaan ka, na utusan ang mga bagay-bagay at lahat ng bagay ay tatalima sa iyo. Kaya nagulat ang Panginoon sa iyo, wow! What a great faith you have. Minsan kasi hindi natin kilala ang ating Diyos. Kaya tayo nananatili sa mababang kalagayan. Ang sabi ng lalaki niya na nagsalita kanina, God will place you in a level of position. Ikaw ay ilalagay ng Panginoon sa isang posisyon ng pataas, ng pataas, ng pataas, ng pataas, ng pataas.
Kung dati hindi ka nakakahawak ng 100,000, ngayon nakahawak ka ng 100,000. Kung dati hindi ka umahawak ng milyon, ngayon hahawak ka ng milyon. At pagmamasdan ka ng Panginoon kung sa paghawak mo ng mga ganan, na ikaw ay mananatiling tapat na naglilingkod sa kanyang kalooban. Itetest ka dyan. Kaya si J.L. test, sa tatanggapin mo bang yan? Kaya mo bang dalahin ang 150,000? Kaya mo bang sabihin sa iyong nanay yan? Kaya mo bang sabihin sa iyong tatay yan? Mayroon ka bang tapang at lakas ng loob na yan ay gawin? At sabi niya, okay, gagawin ko. Kaya yung authority, nilambalan ng power. Kaya naisagawa. And how great is our God. Ang manifestation ay nangyayari sa ating kalagitnaan. Purihin natin ang when you carry authority, you can do something. Mahirap pa lang may authority ka, wala kang makapangyarihan. Ano ba yun, Diner? Ako'y may 150,000. Ang kaya ko lang pakawalan ay 100,000 dahil natatakot ako na ibigay lahat. Natatakot ako sa asawa ko. Natatakot ako sa anak ko. Natatakot ako sa kapitbahay ko. Ayan. Kaya pala kung mag-utos ang Panginoon ay personal. Abroad, bumangon ka madaling araw. Dalahin mo si Isaac. Ihandog mo siya sa akin. Kaya naman madaling araw, dali-dali. Walang kamalay-malay si Sarah na si Abraham dala si Isaac at papatayin at ihandog sa Panginoon. Salamat na lamang ang Panginoon ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Amen. 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 Purihin natin ang authority and power, kailangan niyon. Kaya yan. Next, you must first be under someone's authority before you can have authority of your own. You must first under before you can have anything to be under you. Oh, mga kapatid, bakit ba yung mabigyan ng pamahalaan? Nawala ng battery. Saan nyo rin ako yung authority ninyo? Dapat may pinagagalingan niya. Kino-question ng Panginoon Jesus noon, baka hindi nyo alam. Ang sabi ng mga Pharisee sa desert, saan ka kumuha ng kapangyarihan? Kay Beelzebub ba? Sa demonyo ba nagkagaling ang inyong kapangyarihan? Kaya sabi ng Panginoon, hindi. Ang kapangyarihan na aking isinasawa ay nagkagaling sa aking Ama. Tayo naman, saan nagkagaling ang ating kapangyarihan? Amen. Tanungin mo nga yung malapit, saan nagkagaling ang iyong authority? Saan? Saan? Sa Panginoon. Kailangan under ka muna, pa-under ka muna. Mag-submit ka muna sa Diyos. I-submit mo muna sa Diyos ang lahat ng bagay. At bibigyan mo naman ng Diyos ng kapangyarihan. Takbo kami dalawa sa leader. Sister. Oh. Okay. Yan is Panginoon. Go. Yeah. Go.
Submit. Submit. Submit to God. Submit to spiritual leaders. And you will have authority. Huh? And you can have anything to be under you. Next. Everybody read. Dapat hindi ko sa inumanan na kamulo ng kapatala kay Kristo. At ang kamulo ng bahay ay anak. At ang kamulo ni Kristo ay Diyos. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Pangulo ng Iglesia ay si Kristo. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang Pangulo nating lahat ay si Kristo. At si Kristo na ating Pangulo, ang kanyang Pangulo ay ang Ama. Kaya naman tayo'y mapagtitiwalaan. Mabibigyan tayo ng kanyang kapamahalaan. At lahat ng mga angas at alagdan ay kaya mong yurakan sapagkat ang iyong pinanggagalingan ng kapangyarihan, kataas-taas ang Diyos, nagmamayari ng langit at ng lupa, naglalagay sa ating mga kamay ng ating mga kaaway, nagpaparami ng binhi na ating iniaasin sa pananampalataya. Amen. Even Jesus, who is equal with God, still obeys God. Ano ibig sabihin mo? Nang malapit na ang oras, ang Panginoon ay nanalangin, let not this cup be upon me, but your will be done, not my will. Ama, kung pwede lang, huwag mong pagdaanan ang lahat ng ito. Hindi ko kaya. Pero huwag ang kalooban ko, aking Ama, kundi ang kalooban mo ang mangyayari. Napailalim siya sa kalooban ng Diyos. Napailalim siya. Isinagawa niya ang utos ng Ama na iniuutos sa kanya. Bagamat panghirap, bagamat dito ibibigay niya ang lahat. Ay na, Diyos ko. Ang kanyang dugo ay halos naubos. Imagine, alas 9 ng tanghali, na itaas na siya dyan umaga, hanggang alas 3. Ang kanyang sugat, 39 stripes. 39 ang kanyang sugat. Pinagdadaanan ng dugo. Nakataas doon ng ilang oras. Imagine, tinigis ang kanyang lahat ng dugo. Nang sipatin nga siya, ang lumabas na sa kanya yung tubig. Ubus na ang kanyang dugo. Ginawa niya yung lahat para sa iyo o para sa akin na kaniligtas. Kaya natuto siyang pailalim at lumakad siya sa dakong Paroon at siya'y nagpatiragpa at nanalangin na nagsasabi ako, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, dahil may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito ang nais ng Ama na isagawa niya. Na si Jesus na nagsakripisyo. Ngayon mga kapatid, nasaan kayo? Mas pinupunta niyo pa ang basketball, volleyball, at lahat ng ball. Graduation ball, lahat ng ball. Si Satanas maraming bola yan. Pag kayo'y pinasangan ng bola ni Satanas, salo naman kayo ng salo. Hindi nyo kayang iwanan. Samantalang ng Jesus, hindi kayo iniwan hanggang sa krus ng Kalbaryo na iisip kayo ng Panginoon. Kaya sabi ng lalaking yan,
maisipan lang niya ang pangalan ni Jesus. Hindi pwedeng hindi siya iiyak sapagkat nakakita niya sa Panginoon. Grabe ang sweet love na iniibig ng Panginoon sa atin. Grabe ang pag-ibig ni Jesus sa sangkatauhan. Mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya huwag mo siyang ipagpapalit sa maraming bagay. Ha? Huwag niyo siyang ipagpapalit sa maraming bagay. At kung kayo'y papipiliin, sa huling panahon, pipili ang tao. Jesus o pagkain? Pag pinili pagkain, naku, pakakainin nga kayo sa impyerno naman ang punta nyo. So kayo mag-aan pa. Wala pa yung ganong paghatol. Ngayon, susunod ka sa kanya, maliligtas ka. Sa kanyang pagbabalik may maiiwan. At yung maiiwan, pipiliin sa inyo kung sino magiging pastor. Lynn, gusto ba maiwan? Pero magpapastor ka naman. Kaya lamang, grabe na paluan doon, grabe na. Sapagkat maiiwan si Satanas at si Satanas ay makaaring tatluto. Teka, baka kumamali. Ang Panginoon ay mag-aaring 3 taon. Kaya, piliin na natin ang maglingkod sa Panginoon. Tayo maging makatotohanan na sa ngayon bago pa bumalik ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito, do you know what will happen the next 28 days? Do you know the battles of July? Do you know the battles of December? No! Hindi natin alam. Kung matapos ang 28 days, ay anong mangyayari? Ni bukas nga, hindi natin alam kung anong mangyayari. Subalit, ngayon pa lang, mga kapatid, gawin na natin ang kalooban ng Panginoon. Next, everybody read. Next. Delegated authority. Binibigyan tayo ng authority. If you carry God, when you speak, it will happen. Next. Ang sumagot ng masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus, nakikilala ko si Pablo, datapwat, sino ka? Yan ang nga ba sinasabi ko. Pag ikaw ay wala sa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon, wala kang kapangyarihan o kapamahalang magputos. Sapagkat sasabihin ni Satanas, si Jesus, kilala ko. Si Pablo, kilala ko. Ikaw, sino ka? Ayan sasabihin mo. Ikaw, sino ka? Kanino mo ko pinalalayas? Kaya pag kayo nagpapalayas, sabihin nyo, sa pangalan ni Jesus! Ayan. Gamitin niyo ang authority na binibigay ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. You are not ordinary. You are extraordinary. There is something about you. You are not an ordinary human being. You carry power within you. You are a child of God. Something must happen when you open your mouth to talk. Simula ngayon, ang inyong mga bibig ay huwag nang magsasalita ng kung ano-anong mga usap na walang mga kakabukabuluhan. Simula ngayon, sasalitain ninyo ay mga salitang nagbibigay ng buhay
Salitang nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Yung sinasabi ng partner ni Lim, sa iba, pinagchichismisan, tingin na walang sinasabi. Dito, bawal ang chismosa, bawal ang marites. Kayo ay hindi sinamarites. Kaya kayo ay hindi ordinaryong mga binibigyan kayo ng Panginoon ng authority, ng kapamalan. You are an extraordinary people. There is something about you. You are not an ordinary human being. You carry the power within you. You are a child of God. Something must happen when you open your mouth to talk. Kausapin niyo yung mga problema. Kausapin niyo yung mga asawa na nalalayo ng landas. Utusan niyo lahat ng mga problemang magsialis sa inyo. You can give orders. You can command. Kadiliman lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Problema lumayas ka. Hindi pagkakasundo, pag-aaway, paglalasing, lahat ng mga inyong taniya sa pangalan ng Panginoon. At kalaganin niyo ang pagkakaisa, pagkakasundo, ang mga biyayang pagpapala, lahat ng mga kagalingan ninyong kalagad sa pangalan ng Panginoon. Kailangan niyo lang din ba kaisa kayo? Dahil mahirap magtali na nag-iisa. Nakakita na ba yun na nagtatali nag-iisa? Ha? Bakit mo? Kaya sabi ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, dapat may makaisa kayo. Ha? Sapagkat kung saan may 2, 3, higit pang nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya'y turuan sa kalagitnaan, at ano bang inyong palian ay tatalian, at ano bang inyong kalagkan ay tatalagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan ang dahilan, kaya binibigyan kayo ng partner. Yan. Kaya sige, may magkaka-partner. Kailan namin kayo kakasalan? Kailan natin gagawin legal ang yung partnership? Pupunta pa tayo sa Palawan, pwede hindi na. Medyo palayo yata ng Palawan. Hallelujah. Kailangan may partner. Pag umiiyak kayong dalawa, may kaisa kayo. Mahihingi ninyo. Medyo makaisa niyo ng asawa. Hindi, yung mga anak. Yung mga anak mga maliliit pa. Turo mo na ka, turuan ninyo yung mga anak. Kasi lahat ng kahirapan na yan, mga afflictions na yan, mga struggles na yan, dadaan lang mga yan. Lahat ng mga yan, inyong pagtatagumpayan ninyo. Kaya matutuwa, oops, bagsakan, mga problema, bagsakan, ako'y nagtatagumpa. Nakatayo pa rin ako matatal. Nakakaawit pa rin ako ng praise the Lord. Maganda pa rin ako. Tinangan niya yung mga kalapit. Baka pumapakit mo. Sabi ko kay sister mo, bago ka pa rin, pero makasuna eh. Kailangan itim pa rin ang buhok. Kung ano ginagawa mo, magpaitim ka pa rin ang buhok. Magpapaganda pa rin kayo. Oo, hindi po ang pangit. Bagkus yung nakilala ng Panginoon, bagkus kayo dapat hindi maganda. Kayo nang hindi maglingkod sa Panginoon. Hindi na makapagbili ng pulpos. Bumili na kayo sa duzena ng pulpos. Kung hindi kayo mapagsabihan,
na maglingkod sa Panginoon, hindi naman ako mag-toothbrush. Amo, huwag ka sa toothbrush. Kailangan tayo lalong nagiging ma-appeal. Amen. Nagadaig tayo ng mga teenage lover. Teenage lover. Gerald, are you a teenage lover? Bakit sila teenage lover? Siyempre, yung mga teenage, magpula mga pisngi yan. Magpula mga labi yan. May mga laman yan. Maayos ang katawan yan. Dapat kayo lagi mukhang teenager. Tignan nyo nga yung kalapit. Mukha ba teenager? Dito, sampulan natin. Tumayo ka. Sige. Tumarap ka sa kanila. Kailangan magmukhang teenager kayo. Hindi yan ang mga kilala sa Panginoon. Hindi na makatanggal lang. Nagagalit ang misis ko po. Kaya kung napasok daw sa akin, yung buti, yung di ko pa nangiyang umarap sa mga tao. Na ngayon, yung buti, yung mga balbas, may nakakaturo, nakakatusok. Kailangan naman tayo ay nagmumukhang teenage. Dahil ang anak ng Diyos, hindi tumatanda. Kalabaw na naman ito. Amen. Hallelujah. You are an extraordinary people. You are a child of God. And when you open your mouth to speak, to talk, nangyayari ang inyong sinasalita. Alam niyo yung Friday, tuwa-tuwa yung isang staff ko. Siya kasi ay aplikante. May mga grade 6 lumalapit, sinisilip. Sabi ko, ano kayong problema ng mga grade 6 na yun at hindi makatuloy sa pinto. Pumasok sila. Nagpupuan. Sir, oh, ano problema ninyo? At hindi mo makapagpakita sa amin. May training po nakalista po na-attend itong sa namin kasama grade 6 si Michael. Baka po naman pwedeng si Michael may grade 6 na. Hindi, sige, grade 6 na. Sabi niya, sige, ako saksi, grade 6 na. Oo po, siya daw ang saksi. Oo, grade 6 na. Ay sino po papalit sa kanya? Ayun na. Hindi siya aplik. Ayan. Si Dorian awag na niya. Si Dorian. Ano niya ka si Gerald? Iyan na araw ko na. Ayan. Wala kasi settle na sa akin. Ay, si Dorian. Alay na nito. Hindi po ko po. Alam mo! Pagpunta ko sa office, sabi, Sir, labas na ang name mo. Natuturo na si Dorian. Ha? Tuturo ka na? Kanina ko lang sinabi. Nasagot na kaagad. Nasa bangko si Dorian, ipapapalit ng sweldo sa siya kasi staff ng MOOH, sinasweldo siya, ipapapalit siya. Bati yan ang bati sa kanya. Pagpasok niya sa eskwela, pinapati siya. Ano nangyari sa inyo? Ba't ako pinapapabatihan niya? Sabi niya, napaiyak siya. Iyak siya ng iyak sapagkat nangyari sinalita. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sapagkat ang aming parang salita ay may pagbisa at kapangyarihan. Kaya sabi ni Imelda Ronical, Sir, dapat pala nakinig ako sa inyo. Bakit? Pinapayo ako mag-retire na sa main sister Maura. Ay, ayaw kaya. Sabi niya, sayang, sana nakasabay na ako kay Sister Maura. Si Sister Maura, hindi nyo namin na ako wala pa. Ayaw ko rin yung kailan ng araw. Hindi ako pinakinggan.
problema. Ang isang principal na balik pa sa pagiging teacher dahil hindi sinunod ang salita ng lalaki at babae ng Diyos. Kaya masarap ang order na nagagaling sa Panginoon, may authority, may power. Purihin natin ang Panginoon. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag ninyo akong sampalatayanan. Dapat huwag kong ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at mapag-unawa ng Ama na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Ito sinasabi ng Panginoon, na ginagawa ng Panginoon lahat ng pinagagawa ng Ama. Next, most of those who go and start their own church were not sent. They just went. If you are not sent, then you just went. And if you just went, when the time comes, life will examine you, you will not be able to face life. Ayan. Ano yung sinasabi? Ano yung sinasabi ng mga tao rito ng araw? Naku, yung mga mananata yan, lilipas din yan. Ayan. Yung mga tinatawag yan ang lilipad sa Panginoon, pag nakabuto yan, pagsisitalin mo lang din yung mga yan. Pero dahil kayo ay tunay na tinawag ng Panginoon, may mga problema man, may mga struggle man, na nanatili dahil alam ninyo na kayo ay inuutusan ng Panginoon na gawin ang bagay patungkol sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya sulitin dapat manatili. Dahil kung hindi siya nanatili, ay tama yung sinasabi ng sa mga bulan. Pero tayo nandito, hindi tayo sa kanilang usap. Tayo nandito dahil sa usap ng Panginoon na sinasabi niya sa atin, kayo'y magsisampalataya. Ang magtapat sa kaunti ay magtatapat din naman sa marami. Ang hindi matuwid sa kaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Yan sinasabi sa atin. Masubok tayo sa mga maliliit na pagsubok. Matest tayo sa mga maliliit na mga test. Dahil pag tayo nagsipasan dyan, kahit anong bigat ang test, tayo ay makakapapasa sa lahat ng test na yan. Ayon sa aklat ng Lucas chapter 16. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kaunti, magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan niyan. Dahil nanatili kayong tapat, nanatili kayong sumusunod, tumatalima sa kalooban ng Panginoon, kahit malalaking utos ay inyong napagtatagumpayan, bibigyan pa kanya kayo ng mas maraming kayamanan upang kayo ay mamahala sa mas maraming bagay. Purihin natin ang Panginoon. Next. Everybody read? Yung kawalan ng pananampalataya, yan yung nagtatagal ng kapangyarihan para sa isang gawa ng pagkakaan. Put power behind your words. Yung words, yung salita ay hindi nangyayari dahil sa kawalan ng pananampalataya. Faithfulness. Dahil ikaw ay faithful, ito ang tutulong upang maisagawa ang mga bagay na iyong sinalita. Faithfulness.
Everybody say faithfulness. Yung pagiging tapat ninyo, pagiging tapat natin. Kaya yung ating mga salita ay pinapangyayari ng Panginoon. Next. Tapos na po ang slide. Ang lahat po ay tumayo. Ano bang itsura ninyo? Mukha pa ba kayong magaganda pa ba? Kaya pa ba? Sige. Tayo na namin, Sister Gore. Tayo na lang. Purihin dakilan ikaw ang naman. Ikaw ang Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, kung paano sinamahan mo kami hanggang sa matapos ang gawain ito. Ang iyong pangunguna, ang iyong pagkontrol, naranasan namin sa banal na lakong ito. At dalangin ko na sa lahat ng salita na aming narinig sa araw nito, na kung paano ang bawat isa sa amin ay pinagkalooban mo ng pananampalataya at ng kapamahalaan at ng kapangyarihan upang yurakan ang mga alanggan at ang mga ahas at sa anumang paraan ang bawat isa sa amin ay hindi maamin. Higit sa lahat ang pananampalataya na nagmula sa iyo, o aming Panginoong Yesus. Patuloy ang pananampalataya nito na makakapagpalakad sa bawat isa sa amin sa ibabaw ng tubig. Na ang bagyo at ang hangin ay napapapayapa. Na ang lahat ng kabansan, lahat ng mga struggle sa aming mga buhay, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming buong sambayan, dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay makapagtagumpay. Ang buong isang linggo nito ay aming pinagtitiwala sa iyo. Ang aming mga lakad, ang aming mga hakbang, samahan mo kami, Banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng banal na dugo, ang patuloy na tumakip at magbalot sa bawat isa sa amin, upang walang anumang gawa ng kaaway ang mapagtagumpay sa aming mga buhay. Ang lugar ng Real Quezon, ang Barangay Tignuan, sa araw na ito kami nagkakaisa. Ng lugar na yan, ngayon pa lang, ito ay iyon ang pinagtagumpayan. Lahat ng sakit at karamdaman ay iyon ang pinagaling. Lahat ng natatalian ng masamang espiritu ay iyon ang pinalaya. At lahat ng pangailangan, Panginoon, ay iyon ang pinupuan. Ito ang aming nagkakaisang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin natin ang ating